Ayon sa may bahay ng nabaril na reporter ng The Daily Tribune na si Fernan Angeles, posible umanong may kinalaman sa trabaho ang nangyaring pananambang sa kanyang mister. Naglaan na ng 100,000 pisong pabuya ang National Press Club para sa ikareresolba ng kaso. Balitang hatid ni Maria Bulaklak, Kausente. Conscious pero nanatiling unstable sa intensive care unit ng Pasig City General Hospital ang 42 anyos na mamamahayag na si Fernan Angeles, Malacanang beat reporter ng The Daily Tribune. Matapos magtamo ng 7 tama ng bala ng baril sa kanyang 2 braso, hita at siya na tumagos pa sa likod dito sa isang tindahan sa Evangelista Compound sakop ng Maragay Palatio. Bumagsak matapos pagbabarilin si Angeles. Kita pa ang mga tama ng bala sa ilang bahagi ng tindahan. Bago raw pagbabarilin si Fernan, binugbog muna ito. Masakit kasi binugbog muna siya tapos pinali yung braso niya bago siya pinali. Ibig sabihin hindi lang isang tao, di ba? Oo. Tinanong-tanong yung mga kapitbahay, ang sabi sa amin, nanggaling sa labas. Sa bulante dun sa kabila, nanakbo papunta rito sa Villa Evangelista ng Palatio. So doon na inabutan na tumimbwang siya. Nasa loob kami ng bahay, tulog na nga kami. Hindi namin alam. Basta tao lang nakita namin, nakabulog ta, wala na. Pero kilala niyo ba yun? Hindi. Hindi namin kilala. Ayon kay Gemma, posibleng may kinalaman sa trabaho ng asawa ang dahilan ng pagbaril dito. Ibinilong sa kanya ni Fernan ang taong nasa likod ng pamamaril. Somehow work related kasi he's trying to blame Fernan for something, for some incident na nangyari sa kanya. Leakage daw from Fernan. May influensya itong taong ito. I wouldn't say influence is the right word, but somehow he can make things possible. Sa 22 taon daw nitong pagiging mamamahayag, nagpakita ng katapangan si Fernan. Gayunman, wala raw itong naikwento sa asawa na may threat ito sa kanyang buhay. Wala siya kasalanan, diba? Yung maraming nakakita, kaya sabi ko, kung sino yung nakakita talaga, kahit isang tao lang from the place, hindi naman hayaang may ganyan tao na dahil hindi nagpapatay na sa lugar. Bagaman naoperahan meron pang isang balang natira sa kanyang likod na lumusot mula sa kanyang tiyan. Dahil 2 litro ng dugo ang nawala sa biktima, nangangailangan ito ng type B positive na dugo. Hinihinalang kalibre 45 na baril ang ginamit sa kanya. Naglaan naman ng 100,000 pisong pabuya na ang National Press Club para sa makareresolba ng kaso. Ang ilang kasamahan ni Angeles sa trabaho ay kanulungkot ang sinapit ng kapwa mamamahayag. Nanggalaiti tayo sa kung sino man yung taong responsable sa naturang krimen. Ginagawa lamang din niya ang kanyang trabaho bilang isang reporter na naka-assign dito sa Malacanang. We, the officers and members of the Malacanang Press Corps, strongly condemn the attack against one of our members, Fernan Angeles of the Daily Tribune. We are outraged and demand a thorough probe on this dastardly attack. We hold the Aquino administration to its word that there will be no sacred cows in cases of wrongdoings and that it gives a primacy to press freedom and protection of media practitioners in the country. Agarang pagtunton sa salarin at pagresolba sa kaso naman ang panawagan ng National Union of Journalists of the Philippines. Ang palasyo, nagsabi ng tututukan ng DILG ang kaso ni Angeles. I've personally called up Secretary Robredo and informed him of what happened to Fernan. So he is ordering investigation, and we will see once the details are given to the police. We will make sure that the safety of Fernan and also the family will be ensured. Enero ng taong ito, isa na ring mamamahayag ang inambush at sa kasamaang palad ay nasawi. Hindi bababa sa 5 tama ng baril ang tinamo ng tabloid publisher na si Christopher Guarin sa General Santos City. Taong 2005 naman ang patayin ng kolumnistang si Marlene Esperat. At sino nga bang makakalimot sa karumaldumal na pagmasake sa mahigit 30 mamamahayag sa Maguindanao? Ang tinaguriang Maguindanao Massacre, ang tinuturing na single deadliest event sa mga mamamahayag sa ating kasaysayan. Maria Bulaklak, Ausente, GMA News.